Sa mga nag-uumpisa na ng kanilang back-to-school shopping, may ilang tips para makatipid ng hindi nasasakripisyo ang kalidad ng gamit ng inyong mga estudyante o mga anak. Alamin kung ano ang mga ito sa report ni Leigh Alves. Naghahanda na si Julie ng mga gamit ng mga anak para sa eskwela. Tinitingnan niya kung ano ang mapapakinabangan pa. Para makatipid sa uniform, pinahahabaan daw niya talaga ang yari para maisuot ng matagal. Itong pantalon naman, medyo maiksi na sa kanya at dahil meron siyang allowance sa ilalim, maaari natin siyang tastasin at tahiin at maaari na rin natin ipagamit sa kanya. Ang mga notebook, pinipilas ang mga pahinang walang sulat at tinatahi para makabuo ng mga bago. Ang mga bag, nire-repair na lang kung may kaunting sira. Kung halimbawa yung zipper niya, katulad nito, sira na siya, pwede natin siyang tahiin or in other words, kung hindi naman na talaga kayang tahiin, maaari na natin siyang palitan ng bagong zipper. Tandaang may mga malikhaing paraan din para mapaganda pa ang mga i-recycle na gamit. Ang bag na may buta sa halip na tahiin, pwede ring lagyan ng cute na patchwork. Ang balot ng notebook, pwedeng lagyan ng design. Tama ang ginagawa ni Julie ayon sa savings expert na si Katrina De Vera. Bago bumili ng school supplies, mag-imbentaryo muna ng mga maaari pang gamitin. Di lang makakatipid, makatutulong pa sa kapaligiran kung ikay magre-recycle. I think even before we consider what to buy, we have to first consider what not to buy. Consider hand-me-downs from bigger siblings. It's best if we can reuse or recycle old materials, like for example notebooks. The whole concept of handmade and crafty is already becoming very in here in the country. Kung may kailangan namang bilhin, alamin kung saan makakamenos. May mga online sites halimbawa na nagbibigay ng mga discount o freebies. Kung bibili online, matitipid na ang pamasahe. Ikumpara rin ang presyo ng iba't ibang brand. Pag-isipan din daw kung makatitipid ba kung darayo pa sa Divisoria. We always consider going to these places if we are gonna buy in bulk, because it doesn't really make sense if we go to these places and bibili ka lang only for one kid. So, time-consuming, you're saving time, money, and also the energy. Planuhin din kung kailan bibili. Karaniwang mas mahal daw kung papalapit na ang pasukan, kaya huwag na raw maghintay ng last minute. Kung may credit card naman, pag-aralan kung may makukuhang mga reward o discount kung ito ang gagamitin. May mga bata na ang gusto ay bago ang mga gamit sa pagsisimula ng school year. Maganda raw na sa murang edad pa lang, maturuan na ang mga bata ng kahalagahan ng pagtitipid. Try to make our kids understand that it's really good to save at the earliest, and so that it's gonna be like, the benefit is really gonna be for a longer term. Tandaan na ang matututunan ng mga bata sa eskwela, singhalaga ng mga natututunan nila sa tahanan. Leigh Alves, GMA News.